Magandang gabi mga kahistorya! At muli na namang nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now, it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. Ngayon ay ating mapapakinggan ang kwento na may pamagat na may nag-offer sa akin ng 20k per day kapalit ng Hi Miss Kim, share ko lang dito yung kwento ko. May boyfriend ako for almost 10 years. Hindi pa kami kasal, pero may anak na kami. 6 years old na siya ngayon. Akala ko noon, sapat na yung mahal mo, mahal ka, at buo kayong pamilya. Pero may mga pagkakataon pa lang susubukin talaga tayo ng tadhana. Lately, ang bigat-bigat na. Simula noong pabalik-balik ang anak ko sa ospital, hirap na kaming makabangon. Financially, emotionally, parang araw-araw kaming nagkakalkula. Hindi lang ng pera, pati ng pasensya, ng tiwala, ng dahilan para lumaban pa. Sa loob ng mga taong yon, ang dami na naming sinakripisyo. Na-delay ang kasal, na-delay ang mga pangarap. Ang anak namin, minsan walang bagong gamit at baon sa school. Hindi na kami nakakapagpundar ng mga gamit at ang daming pagtitiis. Pero hindi kami bumibitaw hanggang sa isang araw, bigla na lang may nag-chat. Foreigner siya, nakakilala ko dati. Alam kong mabait to kasi nakakasama na namin siya dati. Asawa ng kaibigan ko, yung kaibigan niya, kaya madalas din kaming nagkikita dati. Palagi siyang nag-aalok ng tulong. At first, deadma lang kasi ayokong pag-awayan namin ng partner ko. Pero paulit-ulit siyang nag-a-update. Parang nakaset na alarm. Good morning. How are you? Did you eat? Do you need anything? Minsan, nagre-reply sa mga post ko kahit naka-hide sa kanya ang mga stories ko. Hanggang sa minsang wala kaming pambayad ng kuryente. Nagreply ako. Gusto ko lang sanang sabihin na I'm fine and not interested. Pero bago ko pa matype, tinanong niya kung okay lang daw ba. Nabigyan niya ako ng tulong. Nakita siguro niya yung post ko tungkol sa anak ko. Sabi niya, no pressure, I just wanna help you. Nag-send siya ng pera. Alam ng boyfriend ko. Wala siyang sinabi. Hindi siya galit. Pero ramdam kong may kirot sa mga mata niya habang hawak niya yung disconnection notice namin sa tubig. Kahit mahirap,
nakipag-usap ako sa foreigner kong kaibigan. This year, sabi ng foreigner, pupunta raw siya dito sa Pilipinas. Gusto raw niya akong makasama. 1 linggo lang naman daw. Binigyan niya pa ng detalye. You don't have to do anything you don't want. I just want you to guide me and spend time with me. I'll give you 20K per day. Just so you don't worry about missing work. Sinabi ko yun sa boyfriend ko. Tahimik lang siya. Nasa sofa lang. Nag-aayos ng mga gamit ng anak namin. Tiningnan niya ako pero hindi siya nagsalita. Parang gusto niyang sabihing wag. Pero hindi niya masabi kasi alam niyang lubog na kami sa utang. Sabi ko, ayaw mo ba akong payagan? Hindi siya tumingin. Pero ang sagot niya, mahina lang. Ikaw naman yan. Ikaw bahala. Alam ko naman na para rin sa anak natin yan, diba? Pero yung tono niya, parang pahintulot na masakit. Parang sinasabi niyang, oo na, kasi wala tayong choice. At doon ako natigilan. Ito ba talaga yun? Gagawin ko ba yun? 1 linggo sa isang lalaking hindi ko mahal. Bibigyan niya ako ng pera para makaraos kami. Pero kapalit? Ano ba talaga ang kapalit? Binenta ko na ba ang sarili ko? Bayarang babae na ba ako? Pero kung hindi ko kukunin, kaya ba kaming pakainin ng pride?